blessed Sunday po sa ating lahat. Alam ko na-miss nyo na ang inyong lingkod sa paggagawa ng ating devotion video. And sorry po if ngayon lang ulit makakagawa ng video inyong lingkod dahil tayo ay medyo naging abala during the past few weeks and past few days. But ayan, nagbabalik po tayo sa ating share ng devotion video and alam natin na ngayon ay medyo nananalasa ang mga sunod-sunod na bagyo sa ating bansa. And we know that all our family or all our loved ones and our country or our nation, the Philippines, is safe in the hands of the Lord. Patuloy lang tayo magtiwala and sabi nga, kagaya sa kanta ng Still na when the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm, Father. You are king over the flood. I will be still, know you are God. So, ang mga nangyayaring ito ay pwedeng isang eye-opener para sa ating mga mamamayan to take care of our Mother Nature, and at the same time ay isa rin itong open pang mind opening or an eye opener para sa mga namamahala sa ating bansa na nawa ay hindi nila nakawin or i-steal yung mga pondo na inilaan sana para sa ika-aayos ng Pilipinas, especially dahil alam nating ang Pilipinas ay laging nagiging problema ang tungkol sa pagbaha or flooding. So, we know that God has a purpose why allowing these things to happen. And marami tayong mga kapamilya or mga kakilala na nakikita natin na nag-suffer. And talagang dito mo natin makikita na no matter what wealth you have, everything will vanish. Everything will all be washed out by a normal phenomenon like kagaya nitong bagyong ito or mga earthquake man, diba? And we pray for the Philippines, hindi lamang sa Cebu, hindi lamang sa Davao na mga napinsala ng mga iba't ibang mga calamity, but our whole nation. At alam natin that God can hear our prayer if we all together na magtutulong-tulong and join together into prayer. So bago pa tayo dumaan sa ating share ng devotion video ay huwag po natin kakalimutan ang manalangin sa ating Panginoon. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa pinupuri at pinasasalamatan ka po namin. Salamat sa pagkakataon na ito, Panginoon, upang kami ay makapagbulay-bulay ng inyong mga salita. Unang higit, salamat sa buhay, kalakasan at hininga na ipinagkakalob niyo sa amin sa mga blessings, Panginoon. Ito man ay lingid at hindi lingid sa amin, Panginoon, for the protection, provision, promotion, for the godly wisdom, Panginoon, na ipinagkakaloob niyo, Panginoon. At dalangin namin na inyong lingkod ay maging instrumento lamang ninyo para sa pagpapalawig ng inyong kaharian dito sa mundo, Panginoon. Huwag po ang glory o ang karunungan namin ang mangibabaw, Panginoon. Bagkus, Panginoon, ang inyong glory ay nararapat para sa inyo lamang, Panginoon. Kami po ay nakahanda. We humble down before you, Panginoon, na maging tungtungan ng inyong kalwalatian, Panginoon, at langisan ng aming labi, Panginoon, upang ang mga salita na mamumutawi sa aming mga bibig ay tanging sa inyo lamang po nagmumula, Panginoon. We rebuke all the works of evil, Panginoon, na nais na manira or mga abala sa amin sa gagawin namin ito, Panginoon. But let your word be known to many people, Panginoon. We also pray, Lord God, para sa buong bansa naming Pilipinas, Panginoon, na naman ang danhasin, Panginoon, ng mga Pilipino na mga bagyo, kalamidad, Panginoon, lindol, Panginoon, mananatili na sa bawat pagyanig, sa bawat pag-agos ng mga baha, Panginoon, ay mananatiling matatag ang aming pananampalataya na alam namin na meron kang mabuting plano kung bakit nangyayari ang mga bagay na ito, Panginoon. As we know that the Philippines is the only Christian nation, Panginoon, na gagamitin ninyo ang bawat Pilipino para magbahagi ng inyong mga salita, Panginoon, at magpalakasan at palakasin ang bawat isa sa iba't ibang aspeto, Panginoon. We thank the Lord Jesus Christ para sa kanyang greatest sacrifice, Panginoon, that we are saved by grace through faith, Panginoon. Salamat sa pagdanak ng kanyang dugo, Panginoon, at pag-aalay ng kanyang sariling buhay. Kung kaya kami ay may kaligtasan at good news na maaaring ipahayag sa bawat tao, Panginoon. We also thank the Holy Spirit, Panginoon, na siyang gumagabay sa amin upang ang bawat gagawin namin, iisipin at sasalitain, Panginoon, ay tanging nakalulugod lamang po sa inyo. Ito po ang aming samat na langin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. So narito po tayo sa Lucas
23:17. Ito po yung sinasabi, tuwing pista ng Paskwa, kinakailangan magpalaya si Pilato ng isang bilanggong mapipili ng taong bayan. Message, ngunit dahil nakaugalian na nila doon na kapag pista ng Paskwa ay may bilanggo na mapipili ng taong bayan na kailangang palayain si Pilato. Application, at ito na nga ang twist sa mga pangyayari dahil makikita kung may isang salita o paninindigan si Pilato, kung ang susundin ba niya ay ang nais niya o ang nakaugalian nilang gagawin at sasabihin ng mga tao na bilanggong palalayain. Sasabihin siguro muli ng iba na dapat pinanindigan ni Pilato na ang Panginoon ang pinalaya. Pero hindi iyon ang magaganap dahil nababaliwala ang pagkasugo sa Panginoon at sa mga sinabi na niya sa kanyang mga alagad, gaya natin na tayo ay maituturing na binanggo ng kasalanan. Nakakulong tayo sa takot at hindi malaya sa tuwing makakaisip o makakagawa ng kasalanan, kaya kailangan natin ng tagapagligtas. So, puri ng pagkabasa ng mabuting balita ng ating Panginoon, di ba? So, yun na nga, may tradisyon ang bansang Israel noon na kapag pista ng Paskwa ay may kailangan papalayain na bilanggo. Ayan. So, yung representative na ni Barabas ay walang iba kundi tayong mga taong makasalanan, di ba? And ayan, maaring sabihin ng mga tao na bakit kasi ang pinalaya ng mga tao ay si Barabas, di ba? So, yun nga yung pagpapakita sa atin ng representation na tayo bilang mga tao talagang dapat maparusahan, dapat talaga yung tayo yung panghabang buhay ng mga kulong, di ba? Pero, the free gift of the Lord to us is our Lord Jesus Christ. Na kailangan siya talaga yung maparusahan, walang sala na magkaroon ng kaparusahan dahil siya yung sasalo. Diba? Siya yung sasalo ng mga kasalanan natin lahat. Diba sa atin kapag kalimbawa, may kasalanan ka, halimbawa may pagkakautang ka sa isang tao, tapos sasabihin ng kinautangan mo na okay na kahit di mo nabayaran kasi may nagbayad na. Diba? Yung kumbaga, wow! I'm free at last, 'di ba? Yung kumbaga nabunutan ako ng tinik sa aking dibdib, 'di ba? Nawalan ako ng stress, nawalan ako ng nakaka-depress na bagay dahil meron ng nagbayad. Which is sa atin kapag sinabi sa atin na ang Panginoong Hesus yung nagbayad ng kasalanan natin, 'di ba? Mapapasabi ka rin ng wow, amazing, 'di ba? Amazing grace, amazing love ng ating Panginoon sa atin, 'di ba? Dahil tayo talaga dapat yung mapako at maparusahan, di ba? Sabi nga kung ang lahat ng taong makasalanan ay during that time ay mapapako, ang matitira na lang na walang kasalanan ay ang ating Panginoong Hesus lamang, di ba? Ayaw naman ng ating Panginoong Hesus na siya yung magpapako sa atin, di ba? Dahil hindi yun kayang hindi yun kaya ng damdamin ng ating Diyos Ama. Gusto niya na ang lahat ng kanyang mga nilikha ay maligtas, which is yan. Kaya pinadala niya na tiniis niya sa kanyang damdamin na kahit pinakamasakit para sa isang magulang na yung anak mo ang mamamatay, yung anak mo yung mahihirapan, di ba? Dahil kahit tayo sa ating bilang mga magulang, di ba, kapag ang anak mo nasaktan, nasugatan, or pinahirapan, binugbog, di ba, o pinatay ng iba, para sa'yo sobrang sakit nun, di ba? Parang hindi kapatapatawad, pero ang ating Diyos Ama, sobrang pagmamahal niya sa ating lahat, kahit yung nag-iisa at bugtong ng anak, willing siya na ibigay as a sacrifice, di ba? Na titiisin niya sa kanyang damdamin. Kasi Diyos naman siya, siya ang ating Diyos Ama. Kayang-kaya niyang i-bring back to life kahit sino man ang namatay na gusto niyang muling mabuhay. Which is, yun nga, dahil sa resurrection at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus, tunay at totoo yung mga pangako ng ating Diyos. Yun yung mapanghahawakan natin na pangako sa lahat ng mga pangako, di ba? Ang tao pwedeng mangako sa iyo ng kahit ano, pero pwedeng magbago at naglalaho yung kanilang mga pangako. Hindi nagiging long lasting dahil either death or ang mga situation yung maglalayo o magiging dahilan para hindi matupad ng taong yung pinangako niya sa iyo. Pero ating Diyos, tunay at tapat, kapag sinabi niya, kagaya ng pangako niya kay Abraham, sa ating Father Abraham, gayon na nagmamanifest at nangyayari at nakikita natin na nasa mundo pa rin natin yun. Yung kumbaga yung pinangako sa kanya na ang iyong salin lahi ay magiging sindami ng buhangin sa karagatan at ng mga bituin sa kalangitan. Yan ay nangyari sa atin because as a follower of God, as a children of God, we are also a children
from the descendants of Abraham, dahil may isang tao na nagsimula noon, naniwala at nagtiwala at sumunod sa pinagagawa sa kanya ng ating Diyos Ama. Kaya tayo ngayon yung nagmamana, tayo ngayon yung naglalasap o nagnanamnam ng ginawa na pagsunod ng ating Father Abraham sa ating Diyos Ama, diba? And yun nga, makikita kong may paninindigan si Pilato at maaring sabihin ng iba na tawag dito, bakit si Barabas ang pinalaya at hindi ang ating Panginoon Hesus, because that is the will of the Lord. At kahit anong will ng ating Panginoon ay yun ang talagang siyang magaganap. So nangyari ang pagtubos ng kasalanan natin sa pamamagitan ng pagkamatay at muling pagkabuhay ng ating Panginoon Hesus sa krus. Yan yung pinaka-greatest news na maaari mong maibalita sa kahit kanino na makikita o makakausap mo. So, nawa po may natutunan kayo sa ating short na sharing ng devotion video ngayon, and I pray na makakagawa pa tayo muli ng mga susunod pang devotion, basta tayo ay merong free time, pero everyday naman gumagawa tayo ng written devotion. Hindi na nga lang natin nagagawa ng video kagaya nito dahil nga sa kadahilan ng kapag tayo ay humiga na sa ating higaan, ay talagang after ng prayer kay Lord ay nakakatulog na tayo para magpahinga, at kailangan gumising rin na maaga para magkasikaso ng ating mga ama. So, let us all end up into closing prayer. Ang namin Diyos na makapangyarihan sa pinupuri at pinasasalamatan ka po namin. Salamat sa inyong mayamang mga salita, Panginoon, na tunay nga na bagamat kami ay dapat para sa mga kaparusahan, Panginoon, na kamatayan, ay tinubos mo kami sa pamamagitan ng banal na dugo ng inyong anak na si Jesus, Panginoon. And help us not to compromise, Panginoon. Ano man ang mga sitwasyon, Panginoon, it will be shaking, Panginoon. It will be striking to our heart, Panginoon. Nakakasakit man ito ng puso at damdamin namin, Panginoon. Pero hayaan niyo po, Panginoon, that difficult situation, Panginoon, will be a reason for us to still rejoice, believe, and have faith in you, Panginoon, na meron kayong dakilang plano para sa aming future, Panginoon. And we know that the glorious na pagbabalik ng Panginoong Yesus upang isama ang mga banal at pinabanal ninyo, Panginoon, ay mangyayari at magaganap sa amin ng mga naglingkod at pinili, Panginoon, na kilalanin at tanggapin ang iyong bugtong na anak na si Jesus bilang aming Diyos at tagapagligtas, Panginoon. We also pray, Lord God, para sa lahat ng mga dumadanas ng mga pinansyal na problema, Panginoon, that you are the God who provide, Panginoon. Let us all know, Panginoon, na sa inyo, Panginoon, all our needs is supplied by you, Panginoon. At ang iyong dakilang plano sa amin, Panginoon, ay we will be prosperous in all aspect of our life, Panginoon. We will be wealthy, Panginoon, in different aspect of our life, Panginoon. Ano mga panloloko, Panginoon, na ginawa ng mga katrabaho, kanegosyo, Panginoon, kaibigan o kakilala, Panginoon, o mahal sa buhay, Panginoon. We know, Lord God, that you can restore it 100-fold of blessings to us, Panginoon. We also pray, Lord God, for all the sick people, for all the sickness and all the diseases, Panginoon, that in Jesus' name, by the stripes and wounds of your Son, Jesus Christ, we are totally healed. Ano mga physically, mentally, emotionally, Panginoon, and spiritually, sickness, Panginoon, we rebuke, Panginoon, all the works of evil, Panginoon, at kayang-kaya niyo na pagalingin ang bawat sakit at karamdaman, Panginoon, because you are God, our healer, Panginoon. Gayon din, Lord God, kung ang inyong ibinibigay ay eternal rest, Panginoon, and eternal healing, Panginoon, na matanggap and give comfort, Panginoon, para sa mga mahal sa buhay na maiiwanan ng mga tao ito, Panginoon. We also pray, Lord God, for all the body of Christ, Panginoon, all the churches that is having the service, Panginoon, and to all the pastors, priests, evangelists, teacher, prophets, Panginoon, missionaries, Panginoon, OFW, Panginoon, that is being used, Panginoon, to share your word, to share your gospel, to share the good news to every people, Panginoon, that we will have protection, provision, Panginoon, promotion, Panginoon, and the God-given wisdom that is coming from you, Lord God, and help those people, Panginoon, that we will teach, that we will share the gospel, Panginoon, that they will accept your Son, Jesus Christ, as our Lord and Savior, Panginoon. And we will not be afraid, we will not be ashamed of the gospel, Panginoon, but we will be the living testimony, Panginoon, of how
you are good, how you are loving, and how you are holy, Panginoon. Also pray, Lord God, for a different country, Panginoon, ang aming bansang Pilipinas, that there will be peace, love, unity, Panginoon, helping each other, Panginoon. And we declare that as a Christian, the only Christian nation, Panginoon, that there will be a revival, Panginoon, in our country, Panginoon, that there will be Bible studies, discipleship groups, house to house, helping, house to house, sharing the word of God, house to house, loving and peaceful, that there will be no more crime, Panginoon, but there will be a loving spirit in everyone, especially to the highest leader and to the lowest leader of our country, Panginoon. Also pray, Lord God, for Hong Kong. We thank you for all our employer, Panginoon, that they are the reason that we can provide for our family, Panginoon. Bless them tremendously, Lord God, and a harmonious relationship within all of us, Lord God. Protect their health, protect their wealth, Panginoon, their work, each and every family, Lord God, that they will all be protected by your hands, Panginoon. Also pray, Lord God, for your chosen nation, Israel, Panginoon, that no matter which country wanted to attack it, Lord God, and have war with it, Lord God, that you will protect Israel, Lord God, as this is your chosen nation, Lord God. And we, as your people, are chosen generation, chosen people. Help us that we can evangelize more into every nation until the very end of the world and at the very end of the age. And even to the other planet, if there are people that needs to listen and to know about you, Lord God. We pray, Lord God, that we can reach out to them, Lord God. To you belongs all the glory, honor, and adoration, Panginoon. And ano man po ang mga nakalimutan namin include sa aming prayer, Lord God, we know that you already answer it and you already have the blessings to it. We pray for all the things to be smooth sailing in our life, Panginoon, that even if there will comes a storm, Panginoon, that we will overcome because we are more than conqueror. And our Lord Jesus Christ overcome all the fears, all the trials, all the problems this life may bring to us. This we pray in our Jesus Christ. Amen. Bye po sa ating lahat and God bless. Bye.